Oh, so nakita ko kayo ni Alden kanina. Ano to? May binubuo ba kayong project or whatever? Hindi naman po, pero kasi talaga yung friendship namin after ng movie, talagang di natapos. Akala ko meron na naman binubuong proyekto. Wala. Yung friendship namin, parang goes beyond dun sa film. So, we're very lucky lang na alam mo, meron ka rin isa pang kaibigan sa industriya. Mabait naman yan si Alden. Totoo, super. Na misunderstood lang ng iba. Sobrang bait, sobrang bait. Oo, kasi hindi yung mga kasi kay Alden, ikaw na magsabi. Sinasabi nung iba na user-friendly si Alden. Ha? Oo. Ba? Yun ang sinasabi. Bakit? Kaya tatanong natin kay Julia, naramdaman mo ba yon? Hindi. Alam si Alden, sobrang bigay todo bilang kaibigan. So I'm just very lucky na isa ako sa mga totoong kaibigan na tinuturing. Ako napatunayan ko yung kay Alden at tinama naman si Julia. So, anong masasabi? Hello, Kafden fans! Ito na nga ha, boto si OG Diaz, mga kasembreros. Kasi umattend pala siya, no? Doon sa event din ng opening ng business ni Ma'am Julia Montes, mga kasembreros. So, yung tanong na dito ay kung may binubuo bang project si Sir Alden at saka Ma'am Julia Montes. So, wala. So, yun, talagang nalinaw na rin dito na kasi ang tanong ni Sir OG Diaz na kung manggagamit ba ng kaibigan si Sir Alden Richards, no, which is nalinaw dito, mga kasembreros, which is so dito na nalinaw, mga kasembreros, na hindi manggagamit. So but parang yung ibang mga bashers, of course, no, ganoon naman talaga yung nila na porke mas sikat si Ma'am Catherine dati kaysa kay Sir Alden, tapos parang ginamit ni Sir Alden si Ma'am Catherine, tapos mas lalong sumikat and so on, kumita ng ganon. So dito ay nalinaw, mga kasembreros, na ni Ma'am Julia Montes, mga kasembreros. So sabi niya dito ay hindi manggagamit si Sir Alden, tapos bigay, mga kasembreros, si Sir Alden, mga kasembreros, which is true, no? Siya na yung minsan ay niloloko, no, si Sir Alden, mga kasembreros. Hindi siya yung nanloloko, kundi siya yung niloloko, mga kasembreros. So, nalinaw na dito, no? So, green flag na actually, dati pa naman, no? Wala namang, wala namang galit itong si Sir OG Diaz kay Sir Alden Richards, mga kasembreros. Talagang yung kay Mayor Mark Alcala lang talaga at saka Ma'am Catherine. Yung issue na yun lang talaga yung parang na-spread niya na medyo hindi dito, hindi tayo pabor, mga kasembreros, bilang ka-fanatics. So at least dito ay nalinaw na din na hindi siya manggagamit. And para sa atin, di ba? So God-fearing si Sir Alden, tapos manggagamit siya, di ba? Siya na yung ginamit, mga kasembreros, at saka minsan ay dihado dahil puro bigay lang siya ng bigay. Pero yun, no? Dahil bigay siya ng bigay, ay siya naman yung pinagpapala at binibigyan ng Panginoon, mga kasembreros, na bumabalik lang sa kanya ang kanyang binibigay at saka ginagawa sa kanyang kapwa-tao. And then ito, nagluto, no? Kakapasok lang ito ng post ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. Nagluto si Phenomenal Box Office Cinema Queen. If I'm not mistaken, partner mo ito ng kanyang Pure Foods, no, na endorsement, mga kasembreros. Pasensya na po kayo, medyo umulan po sa amin ngayong gabi. Dito ay parang nagluto-luto, no, si attorney. Kunyari ay nagigisa siya. Hindi ko alam kung ano to, pero nagluluto naman talaga, no, si Ma'am Catherine, mga kasembreros, sa tunay na buhay. So tama nga, Pure Foods Pinoy Favorites, mga kasembreros. So yung talaga dito ay nagkakasunod-sunod lang yung kanilang post, no? Si Sir Alden na nakaraan ay CDO, no? Ilang araw from now, talagang magpo-post na nito Sir Alden ng kanyang CDO Carne Norte na mga endorsement videos and pictures, mga kasembreros. So aabangan natin yan. So dito si attorney ay nagluto, mga kasembreros, no? So malamang ay pinagluto niya si Sir Alden. De joke lang po, mga kasembreros. Para po ito sa kanyang endorsement na Pure Foods. Pero dati sa Canada, nung shoot pa nila ng Hello Love Again, mga kasembreros, ay
nagluluto naman talaga ito si Ma'am Catherine para kay Sir Alden doon, no? Sabi ni na Mark at Marvin ay pinagluluto siya ng steak at adobo ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So ngayon ay luto-luto ulit si Ma'am Catherine. Ang cute niya dito, no? Naka-white siya, tapos naka-glasses, mga kasembreros. So parang terno naman sila kasi itong post ni Sir Alden dito sa kanyang Instagram account ay white t-shirt na naman siya, mga kasembreros, na as part of behind the scene ng kanyang gagawing fan meet, mga kasembreros, sa Santa Rosa, Laguna sa December 13, 2025. So yun, luto-luto si attorney, no? Cute mga kasembreros, no? Housewife ang dating ngayon ni Mrs. Falkers. Mrs. Fulkerson. May inis na naman yung mga bashers. O, kung napanood nyo wala nang Mayor Mark Alcala kasi may Sanya Lopez na siya. No, huwag nating guluhin. Si Daniel Padilla may Kayla na rin. Huwag na tayong umepal sa mga kaligayahan at saka sa mga relasyon nila, mga kasmeros, kasi baka magkagulo lang. So, tayo po ay team panatag, no? Kathleen pa rin sa huli. So, napatunayan na natin ngayon na yung mga yung mga salimpusa, salimpusa na sina Mayor Mark Alcala at saka si Mayor Mark Alcala at saka si Daniel ay wala na, no? Evicted na sila, mga kasembreros. So tayo po ay team panatag na Kathleen, mga kasembreros, no? Kasi confirm na natin kanina, mga kasembreros. So, ayun po. So, sa Kathleen lang sa Kalam. And then ito, so, hindi nagpahuli si Sir Alden, no? Nag-post din siya ng kanyang, kanyang, yung kanyang moving forward na fan meet, mga kasembreros. Naka leather jacket, no? Tsaka white t-shirt si Soiti. And then ito, yung kanyang, nagre-rehearsal na pala sila, or nagre-rehearse na sila ni Ma'am Jonalyn Viray, mga kasembreros. Hindi ko alam kung ano yung kakantahin nila dito kasi walang audio, mga kasembreros, ang pinost ni Sir Alden sa kanyang Instagram account, no? So pero ito, no, si Sir Alden at saka si Ma'am Jonalyn Viray ay nagre-rehearse na, nagpa-practice na, mga kasembreros, para sa kasi November 8, mga kasembreros. Ang bilis ng panahon, no? 2 days na lang ay dito ay magaganap na ang guest lang si Sir Alden dito, hindi po siya main host ng concert. Ito po ay concert talaga ni Ma'am Jonalyn Viray. And napanood yung isang vlog ni Ma'am Jonalyn Viray, parang nag-prank siya, no, na kunyari back out si Sir Alden, tapos si Daryl Ong, si Daryl Ong yung tinawagan niya kunwari siya yung magsa-substitute, no, kasi nga nag-back out si Sir Alden. Pero yun, parang pinrank lang ni Ma'am Jonalyn Viray si Daryl Ong na mag-back out kunwari si Sir Alden, pero hindi naman totoo. So yun, parang tinest niya na go naman si Daryl Ong, mga kasembreros. So yun, abangan natin kung anong kakantahin dito ni Tisoy dito sa kanyang guesting, no, sa November 8, mga kasembreros. And then ito, si Ma'am Catherine nag-post, no, kay Snowy. Kasi nga ay nag-grooming, no, si Snowy, nagpaganda, kung parang nagpasalon. Sabi niya dito ay dogs don't smile, no, snow. Sabi ganun. Tapos ito na yung kanyang nagpapaganda si Snowy, parang ginupitan, inayusan, nilinisan, and so on. So ayun, maganda na ulit si Snowy. Mas lalong gumanda kasi maganda naman siya, mga kasembreros. So credit ito by Luxury Pets, no? Dito siya nagpa-grooming, no? Nag-pet groom, mga kasembreros, nagpaganda si Snowy, mga kasembreros. So cute ng aso. Cute ng asong ito kasi nga si Ma'am Catherine at Sir Alden ay mga for daddy and for mommy, mga kasembreros. And then ito, so of course, no, yung post din ni Sir Alden sa kanyang Instagram account, meet and greet, no, nag-remind ulit siya ng kanilang event, mga kasembreros, sa Robinson's Magnolia, sa Christmas Village nila, mga kasembreros. So October
October 25. So yung kanilang parang promo ay hanggang November 3 lang. So tapos na. Pero yung guesting ni Sir Alden ay sa November 9 mga kasembreros. So yun, parang November 9, November. Kasi November 3 nagsimula tapos November 9 matatapos or November 13 yata, something like that. Pero mahaba yun mga kasembreros, na yung kanilang Christmas Village sa Robinsons mga kasembreros. So sabi dito ay meet and greet with Alden Richards at the Robinson Supermarket Christmas Village. So hindi na niya nilagay dito yung petsa, pero natatandaan ko November 8 mga kasembreros. So November 7 or 8, no? Pero after niya ng guesting kay Ma'am Jonalyn Viray ay maglalagari na naman Sir Alden mga kasembreros, no? Kahit kalabaw. And then ito, of course, no, yung kanyang prayer item sa araw nito, sabi niya dito ay Dear God, sometimes I feel the weight of comparison creeping into my heart, making me question my worth and purpose. Help me to fix my eyes on you and not on others. Remind me that I am uniquely created for the work you've called me to. Fill me with contentment and confidence and clarity to walk the path you've set before me. Galatians 6 verse 4 says, Pay careful attention to your own work, for then you will get the satisfaction of a job well done, and you won't need to compare yourself to anyone else. Help me live in that truth today. In Jesus' name, amen. So yun nga, no? Comparison is the killer or stealer of joy mga kasembreros. Kumbaga pag kinukumpara natin ang ating sarili sa iba, ay nawawala yung galak, yung joy, yung happiness sa ating puso mga kasembreros, no? Kasi nga ay parang sabihin mo na parang mas magaling siya sa akin, parang mas magaling siya sa akin, parang mas guwapo siya sa akin, parang mas marami siyang achievement sa akin. So ganon mga kasembreros, no? Which is masisira ang ating focus kapag ganun po ang ating ginagawa mga kasembreros. So kung kaya tayo po ay wag natin kumpara ang ating sarili sa iba. Alright, sinatch sa ating captain items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 6, 2025. Ngayon po ay Thursday mga kasembreros, na isang pinagpala at maulang-ulang gabi ng Huwebes po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang Word of God. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasembreros, napakalalim po nito. Ang title po natin ay Walang Sasapat na Pera. Psalms 49 verses 7 to 9, hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos, redemption. Hindi kayang mabayarat, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Ibig sabihin walang kapalit, na walang measurement ng pera. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat, ito yon, upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas o hindi mamamatay, at sa labi ng bibingan ay hindi na mapasadlak. So, parang napakamakata, no? Or poetic mga kasembreros kapag Tagalog ang salmo or mga awit, no, ni Haring David. So, ito po ay sinasabi dito ni Haring David na alam niyo, na-touch ako dito kagabi kasi ito yung aming devotion sa Bisaya naman, no, na Bible mga kasembreros, no, ng aking kapatid at ng aking nanay. Kasi talagang bawat gabi ay every Sunday salmo yung aming devotion sa bahay mga kasembreros. So talagang nag-impact sa akin kagabi. Napahinto ako dito nung mabasa ko ito na no, walang sasapat, walang equal na pera sa buhay ng tao. Kasi sabihin mo, iba nagpaparansom ng 1 million, ng 3 million, 5 million, 20 million, 60 million. So pero wala pong kapalit. Hindi po mababayaran ng pera ang salvation ng tao, ang pagtubo sa tao, yung buhay ng tao. Kung kaya yung pagkamatay ni Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, lifetime dapat natin, no, habang dito tayo sa mundo hanggang sa kabilang buhay ay pinapasalamatan natin yun, and He is worthy to be praised and thanked mga kasembreros, kasi ganun ang ginawa ng Panginoon. Yung hindi natin kayang bayaran, hindi natin kayang tubusin, hindi natin kayang sa ating sarili, no, mismo mga kasembreros ay ginawa ng Panginoon para sa atin dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at pagsinta sa atin.
So, sabi nito na kahit na sino man, no, kahit na ikaw ay isang presidente, ikaw ang pinakamayamang tao sa buong mundo, ikaw ang pinakasikat, ikaw ang pinaka-influential, ikaw ang pinaka-powerful, no, kahit na sino ka pa, kahit na may bilyong-bilyong followers ka pa, kahit na bilyon-bilyon pa ang views mo, hindi mo kayang salbahin, no, hindi natin kayang iligtas at tubusin ang ating sarili sa tiyak na kapahamakan ng kamatayan. So, ito yung pinakamalalim na reason nito mga kaso, sa pinakamalalim na meaning, yung walang taong kayang bayaran ng Diyos para hindi na siya mamatay. So, ganun siya mga kasembreros na hindi pwedeng, Lord, bibigyan kita ng 6 billion or 1 million, hindi mo na ako patayin, no? Hindi mo na ako wawakasan dito sa mundong ito. So, forever na ako dito sa mundong ito. So, wala pong ganun, no? Hindi po iyon mangyayari mga kasembreros because nakadestiny na talaga ang tao na mamatay. So, ganun po siya mga kasos. And, yun nga, no, ito yung dapat na naisip, no, na mamayaman ng lahat ng tao sa mundong ito mga kasos. But most especially, ay pinapaabot ito ng Panginoon sa mga mayaman, no, yung mga dinidiyos nila yung kanilang pera, yung kanilang kayamanan, yung kanilang properties, mga kasumberes yung kanilang salapi. So, dapat ma-realize nila na kahit na gaano kakayaman, ka-influential, ay hindi yan magiging basehan, hindi yan magiging sapat na hindi ka dadanas ng kamatayan. So, ang Psalms 48 or 49:7-9 ay nag-hold ng napakalalim na meaning when we consider the essence of what it means to redeem a soul. So, yun nga, pagtubos ng kaluluwa mga kasembreros na ginawa ng ating Panginoong Diyos mga kasembreros. So, nire-remind tayo nito na ang buhay natin na immeasurable, no? Hindi kayang sukatin at beyond monetary value. So, yeah, no? Hindi siya kayang tumbasan ng kahit na anumang money, kahit anumang pera, mga kasembreros. The psalmist emphasizes that the redemption of one's soul is incredibly precious. Okay, precious talaga siya mga kasembreros. The act of redemption is often heavy with significance, calling to mind themes of salvation and the price that must be paid for liberation. So, yun nga, no? Hindi mga anghel, no? Kasi kung ang buhay ng mga anghel ang naging pantubos ng ating kasalanan, no? ng human soul, mga kasembreros, ay hindi na sana kumapa si Jesus Christ na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kundi yung mga laksa-laksa at saka milyong-milyong mga anghel, mga kasembreros. Pero hindi, no? Hindi kumapa, walang sino man ang deserving at saka worthy ng pagbabayad. Only the blood of the Lord Jesus Christ, no, the Messiah. Walang bahid ng kasalanan at dumi. While we may think that our material wealth can shield us from life's trials, this verse accurately highlights the earthly riches cannot buy our way into eternal life or protect us from spiritual death. So yun nga, no? Hindi kayang tumbasan ng pera yung kamatayan ng tao. We cannot purchase what is fundamentally priceless. So, kung hindi mo pwedeng bayaran yung na-set na ng Panginoon na priceless, kumaga pa hindi siya hindi kayang tumbasan ng anumang salapi, mga kasembreros, in general. So, kung kaya yung buhay natin ay gawin natin yung nararapat na tayo po ay talaga nag-spend time ng oras sa Panginoon, no, nandun yung obedience, mga kasembreros, nandun yung pagsunod sa kanyang salita, because once and for all ay binigyan niya tayo ng second chance, binigyan niya tayo ng access sa langit, mga kasembreros, kasi kung wala siya, no, kung hindi niya tayo binigyan ng ng access sa langit, ay talagang wala, as in totally zero tayo, mga kasembreros. So, siguro lahat ng tao ngayon ay, as in wala na talaga siguro, no? Wala nang tao dito sa mundong ito kasi nga ay wala nang second chance, no? Hindi tayo binigyan ng Panginoon, mga kasembreros. But because of His great love, no? Because of His pagsintang wagas na hindi nagwawakas, ay binigyan niya ang kanyang kaisa-isang anak, mga kasembreros. This concept also ties into our relationship with God. That no amount of material can substitute the love and presence of God. The root of sometimes soften our hearts, making us feel secure and self-sufficient. So, pag yun na yung dumating sa atin, yung sa isipan natin na self-sufficient, kung parang hindi natin kailangan ang Diyos dahil meron tayong pera, doon na po yung mapadelikado na po yan, mga kasama. However, God reminds us that even the most affluent, na pinakamayaman person cannot save themselves. Our worth is found in His eyes, sa mata ng Panginoon, not
bank account number, no? Hindi doon nakabase mga kasembreros yung ating kumaga pa yung ating worth or halaga. When we grasp this understanding, we find comfort and encouragement through the trials we face, mga kasembreros. So when examining these verses, several key parts emerge that resonate deeply within us. The idea of redemption is paramount. We think about what it means to be redeemed, especially in a spiritual context. So, spiritual context kasi, so, everything na dealing with the spiritual, mga kasombrero, sa kingdom ni Lord, kung hindi natin nakikita, hindi yan nababayaran. So, lahat mga kasombrero, hindi yan nababayaran talaga. No, kahit ano pang, kahit anong kahit gano'ng kalaki ng pera, ay hindi po yan katanggap-tanggap sa Panginoon. We can use our money, no, para suportahan ang church ng Panginoon. For example, let's say mag-support sa kanyang simbahan, yung mga naghahayo at saka nagsishare ng gospel, no, yung mga pastors, for example, yung mga workers sa ministry ng church ay po pwede nating tulungan, no, by sending or giving financial needs. But not to the point na pati yung ating buhay, yung ating kamatayan ay bibilhin natin sa Panginoon, mga kasembreros. So dito sa mundo ay pwede natin magamit yan, no? Hindi naman natin sinasabi na masama ang pera, mga kasembreros. Yung paggamit lang talaga, no, ng pera. So parang cellphone lang din, no? Kapag ang cellphone ay ginamit sa masama, nagiging masama. Kapag ginamit natin yung buhay natin sa walang kabuluhan, nagiging useless at meaningless din po ang buhay natin, mga kasembreros. So as simple as that. Additionally, the notion of preciousness highlights that our lives are beyond material wealth. No matter how much we accumulate, it cannot equate with our worth or purpose. So, costly, no? Kumaga pa expensive, too expensive, mga kasembreros, ang ating buhay para i-waste or sayangin natin sa mga walang kabuluhang bagay. So, lastly, we must remind ourselves that despair does not reside in our wealth or status. In times of trouble, we should turn toward God, laying our worries at His feet. The promise of His love and care transcends all boundaries, regardless of our financial situation. So, yun nga, no, lahat tayo may problema, mga kasembreros, lahat tayo ay merong pinagdadaanan, pero may iisa tayong Diyos sa langit na tapat, no? Lahat ng kanyang pangako ay kanya pong tinutupad, mga kasembreros, na tayo lamang po inaantay na magkaroon ng pananampalataya, magkaroon ng oras, no, at panahon talaga, mga kasembreros, sa lahat ng sa araw-araw natin, mga kasembreros, na huwag nating hayaang matapos ang isang araw na wala po tayong ginagawa, because sa atin din naman ang balik nun, no? Every time we follow, we obey, there's a blessing. Kapag wala naman, kapag hindi naman tayo nag-obey, walang blessing. So as simple as that, mga kasembreros. Alright, so sa ating Word of God, nawapay pagpulaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa sa ating Panginoong Diyos, no, kapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.